What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Grabing revelasyon ng ating mababalitaan ngayon mga kababayan na di lamang mga smuggler ang protektado ni F. Eliza Di Umano kundi pati ang mga kriminal na kanyang ginawang kasangkapan upang maging bagman di umano, malayang nakakagawa ng nais nilang gawin. Naku naman po. Kung kaya naman ang wika ng nakararami, paano na ang taong bayan kung ang mismong administrasyon nakikibahagi sa mga gawaing hindi naman tama. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, tila'y silent na di umano ang nangyayari. Dahil lahat ng mga may negatibong sinasabi pagdating sa Administrasyong Marcos pinapatikom di umano sa pamamagitan ng tanim kaso. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Si Lisa, protektado niya ang smuggler. Si Kuting, ayan. Okay? Kailangan di nakakalimutan ito ng bayan. Kaya ang gobyerno, suportado ang mga protektado ang smuggler, ang mga nagdi-deal ng mga pulburon, nag-i-export ng mga Coca-Cola at pulburonic, suportado at kahit na non-bailable ang kanilang mga kaso. Ayan, si Mark Anthony Sayarot isinama sa New York, ni Lisa, ni Kuting at ni Speaker of the House. Pero bakit yung mga kasong yan? For your information, kung may nanonood na first time sa akin, yung mga pinakita ko ng mga tao, non-bailable po yung kanilang mga kaso. Non-bailable pero nakalabas sila. Grabe. And also ipakita natin uli dahil ito yung mga BFF ng gobyerno. This Filipino-Indian na nahulihan ng mga matataas na kalibre ng barel, pampasabog at lumabag sa batas, non-bailable. Then it's just so happened nakasabwat o BFF yan ng PCSO, General Manager Mel Langka Robles na kanang kamay ni Lisa Smugs. Naku Kanang po. kamay at bagman pagdating dyan sa mga panalo sa loto. Later may breaking, may ano tayo, may Grabe. panibago tayong pasabog. Alright? So yun yung punto ko. Ang bilis damputin ng mga social media influencers. Pero yung mga buwaka ng Genimes na mga smuggler, nitinga, hindi natin makita. Kasi sabi ko nga sa inyo sa expose natin, galing sa ating puting ahas, binigyan pa ng PSG, secured kasama sa mga parties, sa mga travel, at baka sabi ko nga sa orgy nila, magkakasama pa sila. So nakita nyo ang pagkakaiba mga palangga. So itong mga itong mga smuggler ay invisible, mga multo, ang mga bigas lang ang nahuhuli ni Kuting. Pero ang smugglers hindi nila bit-bit. Right? Sabi ni Letty Udenya, Madam, saan na po yung expose ni Dr. Rowena kay Gwen Garcia? I think nagsalta na siya, di ba? Pero kasi parang humingi siya ng waiver na sign na ni Gwen, according to her. Napanood ko yun para sa Privacy Act, mag-sign daw si Garcia para ilabas niya yung mga video niya. So, I don't know kailan niya ilalabas. Dapat ilabas niya na yun Okay. Like yung 3 vloggers na kinasuhan, may pangalan agad. Yung mga smugglers, walang pangalan. Sabi ni Rich TV, exactly. Yung 3 vloggers, sila Banat, sila Dada, sila Oli. Di ba? Kakasuhan agad. Wala man pinatay yung mga yun. Wala man silang economic sabotage na ginawa. Wala silang isnismagil and everything. Pero itong mga bata ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Kuting at ni Lisa na kasama nila sa pulburon, kasama nila sa pangangamkam ng pera, ang mga smuggler, walang pangalan. Grabe, no? Sabi ko nga, mga ni Anino, wala. Di ba? Mga multo. Hindi mo makita. Ipinagyayabang ni Kuting na meron daw mga kakasuhan, pero even yung mga companies, ng mga warehouses, wala sa Bureau of Land and Industry, wala sa listahan ang kanilang mga negosyo na rehistrado sila. Sinabi ko na yan na ang mga pag-raid nila ay chika boom boom lang. Gawa-gawa lang nila, nire-raid nila yung mga sarili nila o yung mga BFF nilang smugglers. Then, kunyari, para tumaas ang rating ni Kuting,
ibibigay sa mga kawawang mga nauutunan naman nating mga kababayan. At syempre, malaking bagay yan sa ating mga kababayan, yung nabibigyan ng bigas. Pero lingid sa kanilang kaalaman, hindi kayang arukin ng kanilang kaalaman na ginagamit sila nitong gobyernong ito. Hindi yan ang kailangan ng mamamayang Pilipino, ang bigas na 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Hindi yan, temporary lang yan. Pag naubos na ang bigas at tapos na ang pictorial ni Kuting, ni Bongbong Kuting ninyo, tapos na rin, balik na naman sa gutom ang ating mga kababayan. Na imbis na bigyan ng livelihood program, imbis na nakawin ni Lisa Smugs, ni Kuting, ni Tambaloslos, ni Dark Chocolate, Alagdameo, lahat sila, dahil nagtayuan na sila ng bahay in less than a year, di ba? Yan ang mga expose ko, at dalhin nila sa Europa ang kanilang mga ang kayamanan ng bayan. Instead, ibigay sa taong bayan, ibigay sa serbisyo, sa pang-ospital, pension ng mga matatanda na delayed nila, di ba? Bigyan ng trabaho, wala. Kaya every time na mamimigay si Kuting ng bigas, kailan maglalast yan? 1 linggo? 2 linggo? And after that, gagamitin sila forever sa pictorial, napapaligiran si Kuting ng bigas. Pero yung mga binigyan niya ng bigas, after that, saan pupulutin? Temporary. Very temporary yung solusyon. Hindi siya long term. Hindi ganyan mag-isip ang leader. Kasi pag may leadership skills ka, iisipin mo yung long term. Imbis na pinaguhuli nyo itong mga vloggers na ito, at like me, kinakasuhan kami nang hindi namin alam dahil iniimbentuhan kami ng address ni Lisa Araneta Ahas Smugs na isang dugyot na Araneta. Okay? Dugyot na wala namang yaman. Right? Nagkayaman lang. Sinabi ko na sa inyo yung kanyang biography, di ba? Isang dugyot na inaalila ng totoong altang mga Araneta, at ngayon naghihiganti siya sa mga Araneta na umapi sa kanya, kaya feeling superpower siya ngayon, which is super powerful siya kasi nga hawak niya ang pera ninyo. Dahil under Disaya si Kuting ng Norte, kaya ngayon siya ang may hawak ng kaban ng bayan. Band-aid solution, sabi ni MCEC, papogi effect lang. Exactly, mga palangga. Okay? Nasa tao din yan, kasi ako ayaw ko kumuha ng bigay. Alam mo yung palangga, kasi ang mga kababayan natin, kapit sa patalim. Kahit naman siguro ikaw ay nasa sitwasyon, wala kang kakainin ngayong araw na to, biglang may smuggler na magbigay sa'yo ng bigas, tatanggapin mo. Kaya biktima sila. They are victims. Di ba? Tama. So yan yung natin, mga palangga. The intention is very Lisa Smugs. Kasi very Lisa Smugs, why? Yan ang ginagawa ni Lisa ngayon. Nagtatanim ng mga kaso. Naghahanap ng mga kaso para pabagsakin ang kanyang kritiko. Isa na lamang dyan, ang pinaka-latest, si Gloria Macapagal Arroyo, the Malampaya Fund. Naku po. Diba? Kasi nga ulitin natin, nakikita na ng gobyernong ito na bumabagsak na, not only the rating, pero bagsak na, nakita niyo presidential communications, yung mga vlog ni Kuting. Bagsak ang viewers. If you compare to Duterte, back nung umpisa pa lang ni Duterte, 1 year hanggang sa matapos siya, nakita niyo, talagang ang viewers niya, hindi lang 20,000 katulad kay Kuting, 100,000 live viewers and millions of viewers. Kasi nawala na ng gana ang taong bayan dahil sa ginagawa ni Kuting, una nga yung pangako sa bigas, at ang pulburon, ang smuggling sa ating bayan. Kumusta na ang smugglers? Sabi nga ni Sas, di ba? Dapat nag-smuggler na lang siya. Si Luca Vega, di ba? Hindi ka pa makukulong kasi pag naging smuggler ka, and if you can deliver, smugs money, illegal money kay Lisa Ahas Araneta Marcos, mga palangga, Luca Vega, ililigtas ka niya. You know why? Hindi ka makakasuhan. Basta ikaw ay maging kasangkapan niya, magiging bagman niya, tagabigay ka ng pera sa tiyan ni Lisa, hindi ka makakulong. Tignan mo yang si Michael Ma. At yung mga taga Bureau of Customs. Diba? Mga kasabwat nila. Tignan mo yung
Kapatid niya, si Martin Araneta, na prinsipe ang code name sa Bureau of Customs na namamayagpag sa kanilang negosyong smuggling nga. Right? Sino ba si Kuting? E di si Kuting bongbong ninyo, Kuting ng Norte, di ba? Sabi niyo tigre siya. Hindi siya Kuting, meow. Di ba? Under desire. Pag smuggler ka at kasama mo sila, safe ka. Sabi ni Rico Garcia. Alright? Evelyn Guzman, I love you too, darling. Parvina, Ma'am Lynette, how are you? Ayan. Okay. Kasi baka mamayat siya pag hindi niya tinanggap ang ng nanay niyang smugs. Tanim kaso pinagagawa nila. Correct, tanim kaso. Alam ni Liza Ahas Araneta na ako ay nakatira sa Amerika, dito ako naninirahan, nag-spend pa siya ng pera ng bayan para gumawa ng peking address ko. Magpahanap. Actually, hindi siya ang gumawa eh. Nabiktima siya nitong Intel firm na akala address ko. Pero alam naman ni Lisa na nasa Amerika ako. Alam niya information ko. Alam ng jutang Ginemes na baka ng ina, na babaeng Jindot, na inuubos ang pera nila na dinadala sa Europa, ang information ko. Bakit pa siya magbabayad ng Intel firm? Bangag. Di ba? Nag-hallucinate. Nagpaparanoia. Kaya ganon.